knowledge dili na ni gamay. Actually, dako na gyud ni kahibalo. Kung moadto mo sa mga Bible school, naa man gyapon sila subject ani. Pero tatuo dinhi during sa among time kuan gyud ni grandma. Iyahag gyud ning gisil-sil gyud aron nga naa gyud tay insakto kayo nga truth, insakto kayo nga kamatuoran o insakto kayo nga ebidensya nga ang Biblia o Holy Scripture o makita ginato nga Elohim inspired word gid siya, Elohim's word gid siya. So, makita nato ang nagkalain-lain nga mga nagkalain-lain nga mga opinion or mga hinungdan or purpose. Gani na, why was the Bible written? Or some revelations for writing Elohim's word. The importance of the Bible in the believer's life. Then diri na po, last na nga topic was Yeshua, the central person in the Bible. So wala lang kini siya ma-upload na to, kaya na-erase mo ni siya. Siguro tipa-upload. So sayang no? So sige na lang, next time na lang po. Atuyo man nato ani nga naagid tay ka na copy. Kay may unta no nga ang nagsunod kamo na unya. Kamo na po imo padayon ani nga mga pagtulunan. So gihaguan man ni sa inahan sa tong pagtuo. Ingon pod nga napiyalan pod ta ani. So ako po ning gihaguan sa kapoy kay tindog dinhi. So anyway, importante nga naagid po muna sabtan. Okay? So naapod mo yung mga nangakuha. Dili po mo mga ignorante. Gani umingon ta sa academic o sa school ninyo, daghang kay gitudlo dinha nga puro ra kalibutan. Pero kini gitudloan gitag para langit. For eternal life. Imagine, eternal life. Dala ani. Okay? So ang sumpay ani continuation niya sa yaging topic about Yeshua, the central person in the Bible. Okay? So ato kung gitun-an kung unsa po'y gikasulti sa iyang forerunner. Katong nag-andam sa dalan nga mao si Yohanan the Immerser. Okay, what did Yohanan the Immerser say about Yeshua? So unsa may yang ikasulti mahitungod kang Yeshua? Okay, so number 1 pakibasa sa Matthew 3:11 to 12. Ako sa pagkatinuod nagabautismo kaninyo pinaagi sa tubig ngadto sa paginulsol. Apan siya nga nagaabot sunod kanako, labi pang gamhanan kay kanako. Kansang sapatos ako dili takos sa pagpitpit. Siya magbautismo kaninyo pinaagi sa Balang Espiritu o pinaagi sa kalayo. Kansang igpapalit anaa sa iyang kamot o siya sa hingpit muhinlo sa iyang piyukan o mutigog sa iyang trigo ngadto sa kamalig. Apan siya mosunod sa tahok pinaagi sa walay pagkapalong nga kalayo. Kunya miabot si Okay, so dito taman. So klaro kayo no si ang nagsulti ani si Yohanan the Immerser. Ningon siya, I indeed baptize you with water unto repentance. So ang pagbautismo sa tubig kang Yohanan to. Pero ningon siya, but he who is coming after me is mightier than I. So naay moabot nga mas labaw pa kanako. Kali ningon siya, actually kini si Yohanan the Baptist. Suma sa giingon dito no nga pinakaubos ni siya, least in the kingdom siya. Least in the kingdom. Pero nakaingon gid siya diri nga actually sa time niya inila naman ni siya, preacher naman ni siya, pero ingon pagid siya nga naapay mo abot, he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. Gani sa ubang version, whose sandal strip dili siya takos nga mo badbad. Dili bisan sa sandal dili siya takos nga mo dala. Okay, so pasabot nga si Yohanan kung sa kasulti kang Yeshua, si Yeshua more powerful than him. Another version is more after me, mightier than me. So muna yung ikasulti, more powerful than him, mas gamhanan pa kaysa iya. Okay, mura gyapon sa same verse chapter naingon diha nga si Rabon Yeshua, the Holy Ghost baptizer or the Holy Spirit baptizer. Si Yohanan nagbautismo siya sa tubig, pero si Rabon Yeshua magbautismo siya sa balaang espiritu. So duha i-mention diri. Ingon siya diri, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. So duha ang bautismo nga bautismo ni Rabon Yeshua. So meaning he is the Holy Spirit baptizer and the fire baptizer. So magabautismo siya kanato sa balaang espiritu o sa kalayo. Okay, so muna yung gikasulti. Dito na punta sa Yohanan 1:29 at sa 30. Kung sa iyang gikasulti mahitungod ka Yeshua. sa sunod nga adlaw nakita ni Juan si Yeshua nga nagapadulong ngadto kaniya ug nagaingon, "Tan-awa ang ating karnero sa Elohim nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Kini mao siya kang kinsa ako moingon. Nagasunod kanako ang usa ka tawo nga gipalabi una kanako, kay siya una kanako." Okay, actually
lisod gyud kay ni mailhan si Yeshua during sa iyang time kung kani si Yohanan the Baptist o dili pa ni siya puno sa balang espiritu, dili siya kailang nga mao na ang Lamb of Elohim. Kay during sa iyang time, daghan kayo ang mga tao nga nianha kay aron lang magpabautismo. Pero sa dihang niabot si Yeshua, nakaila din siya nga muog gini ang tao. Mo mitingon siya diri and the next day Yohanan saw Yeshua. Actually, kung inyo ni makita din murag sayo na lang kayo murag dali ra kayo nang nasabtan kay gisulat naman ko ni John D. Beloved. Pero during sa time ni Rabon Yeshua, sa time ni Yohanan, di Emerser, lisod kay mailhan nga katugid si Yeshua. Kay pila gyud ka thousands nga mga tawo moadto sa iya. Pero during at that time, nailhan gyud ni Yeshua, ni Yohanan si Yeshua nga si Rabon ni Yeshua mao gini ang Lamb of Elohim. So, hindi behold, the Lamb of Elohim who takes away the sin of the world. This is he whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me. So kung siguro sa panahon ni Yohanan the Baptist og dili ka puno sa balang espiritu, dili gid mo mailhan nga ang nagbabautismo dito mo to si Yeshua. Pero tungod kay wala ba ni sila mag-ila, ig-agaw ni sila. Si Elizabeth o si Miriam, kuha ni sila parente, ig-agaw gyapon. So actually si John the Baptist o si Rabon ni Yeshua, ig-agaw sila third degree. Third degree kasi ni sila. Nya wala ni sila magkita, Kay si Yohanan dito siya gadako sa wilderness. Sa tibuok niyang kinabuhi gikan sa iyahang pagkatao, gidala na siya dito kay nganoon patyonon mo ni si John ni Mercer. Kay during manggod sa ilang panahon, kung na makita na naman ni history pero kato lang saysayon taas-taas naman, tagana lang mo na ako gamay nga history. So during manggod sa time, supposed to be unta ang high priest adto si Zechariah nga iyang papa. Then tungod manggod kay naay faction ba, naay division. Sa religious na side, ang tinuod gid nga high priest si Zechariah nga mo ang papa ni John the Baptist. Pero tungod lagi sila kay under man sila sa Roman rule. So ang Romano kanong sa panahon nilang sa Roman, nag-appoint pod sila og kanang gitawag nato og political high priest. Naay gitawag og religious high priest, naay gitawag og political high priest. Ang political high priest nga ilahang pili mo to si Anas o si Caiaphas. Si Caiaphas, mo kinsay papa man niya din si Caiaphas may anak. So actually dili gyud sila appointed sa Elohim. Kay during laray man sila sa mga Levites, ini silang Zechariah. Pero supposed to be unta ang insakto gyud nga high priest during that time si Zechariah gyud. Pero tungod lagi kay naapoy ka ng division, naapoy mga gitawag nato kanang samok ba sugod sa Israel. So aron dili masamok, ang Roman nag-appoint sila lain nga priest nga mooy high priest nga magdumala sa temple. So ang nahitabuan ni naaman ni hitabo nga murder, di pamatay ang mga tinuod gyud. So siyempre si Zechariah mooy high priest, nakikabalo man sila nga naay anak si Zechariah. So gusto nila nga mapurot gyud to siya. So ang gihimo ani gipadala ni si Yohanan the Baptist dito sa Kamingawan. So dito ni siya gipadako until such time nga mo-manifest ra gyapon ni siya, mugawas ra gyapon ni siya. Pero according sa Isaiah, wala pa. Gikan sa time ni Yohanan, ngadto sa panahon ni Isaiah, giprophesy na nga naay mo abot nga forerunner o preparer of the way. So dugay na nga prophecy. Siguro pila na siguro di mo minus 500 years ang prophecy. Gani si Rabon ni Yeshua, giprophesy na siya during pa sa panahon pa nilang Micah. Katong Micah 7:14, di ba nga adunay babae nga mga anak, virgin, na diha mataw ang manluluwas. So during po sa ilang mga time, ang mga babae atong mga panahon na excited kaayo kinsa gyoy mapilian nga inahan nga diha mo gawas ang bata. So grabe sila mga haka-haka kay ang giprophesy gud nga mo'y lang deliverer, mo'y hari. Pero kung makita ninyo, ang linya gyud nga gawsanan gyud ni Yeshua, ang linya ra pod ni David. Si David, ang linya ni Joseph, David gyapon siya. Ang linya pod ni Miriam, David gyapon siya. So naamo gud ni siya tanaw niya ng history, naa siya murag kanang ring ba. So ibutang nimo mao ni siya ang kang David nga laray. Si Joseph, laray siya ni David. Si Miriam, laray gyapon siya ni David. Sa kingly nga position, kung ingon kondre, si Solomon, di ba? Si David, nanganak man siya kang Solomon. So, diri ni siya nga laray sa harianon. Pero, makita ninyo nga, sa physical nga bahin, si David, nanganak man ni siya kang, napo ni siya anak.
no? Nga si Solomon. Pero si Solomon, dili dito gikan si Joseph, dili gikan kang Rehoboam. Dito siya sa usa ka anak ni Solomon nga gingalan og Nathan. Okay. So during sa mga panahon nila nagdagan man ang generation nila, kini sila diri nag-abot ra po ni silang duha diri. Oh. So mo na gitawag og murag signet ring, no? Murag nag-abot ra po ni kaliwat ni Joseph o kaliwat ni Miriam. So murag ni diri sila nag-abot. So mo nang gitawag og kining signet ring kanang tong diri sa panahon nila naa sila isahin nga ring. So nag-abot ra gyapon pero ang ilang kagikan gikan kang Miriam o gikan kang Joseph, David ra gyapon tanan. O mo na promise ba nga panulundon ni David nga o ingon ang Elohim nga dili gyud kawadan og hari sa imuhang gingharian. O mo na siya nitabo. So anyway, history lang na siya, no? So makita nato nga si Yohanan og si Yeshua igagaw ni sila. Si Yohanan di Immerser puno siya sa Ruach HaKodesh gikan pa sa iyang pagkaburos. Si Rabon Yeshua mo gyapon puno gyud siya sa Ruach HaKodesh. So wala sila kalainan. So munang nailhan yun ni John the Baptist Yeshua nga maog yun ni ang Lamb of Elohim. Tungod punto siya sa Ruach HaKodesh. Okay, so muna gisulti ni Yohanan, no? Okay, siyang Yeshua na po. What did Yeshua say about himself? So si Yeshua, kung sa iyang ikaingon, mahitungod siyang kaugalingon. Okay, ito makita sa Matthew or Matthew 23:8-11. Napanayaw ka mo pagpatawag na rabay, kay usa ang inyong matutudlo, bisan ang Misaya. Ug tanan kamo managsuon, ug ayaw pagtawag sa tao nga inyong amahan ibabaw sa yuta, kay usa ang inyong amahan nga atoa sa langit. Ni kamo magpatawag nga mga agalon, kay usa ang inyong agalon, bisan si Yeshua. Apan siya nga labing dako diha kaninyo nahimong inyong sulugon. Okay, unsa na ikasulti ni Yeshua dinhi? Si Yeshua, wala mo ilahing tawagon nga rabbi or teacher. So actually, ato pa ning i-summarize, wala gilaing rabbi, wala gilaing teacher atong tawagon si Yeshua ra gyud. So mo na ingon niya nga unsay kasulti niya siyang kaugalingon? Teacher siya, leader siya, Messiah siya, servant siya. O iyan ang giproclaim nga mo ni ako magtutudlo, leader, manluluwas o ulipon. O klaro na din ha. So muna yung gikasulti sa iyaha kaugalingon. Okay, another point. Luke 4:43. Ug siya miingon ngadto kanila, ako kinahanglan muwali sa gingharian sa Elohim ngadto sa lain ng mga syudad. Usa. Kay tungod niini ako gipadala. So unsa may ihang role dinhi? So isa sa iyang buluhaton 4:43. Ingon diri, he said to them, I must preach the kingdom of Elohim to the other cities also because for this purpose I have been sent. O pasabot nga preacher siya. So magwawali siya. So importante kini mga magwawali. So actually ang first role ni Rabon Yeshua diri, unsa man siya, prophet, evangelist siya dinhi. So kana mga evangelist, mga preacher na sila, mga miracle worker. Mo niyang role dinhi. Okay, he was a preacher. So kabalo ko mo unsay role sa preacher? Unsay role sa preacher? Ako naman ang gitulo sa inyo ba? Unsay ka diferensya sa preacher o teacher? Kuha na ninyo ang kalainan. Ang preacher sa kuan pa na siya tigbungkal. Tigbungkal ba sa yuta ba? O tigdaro mo na preach. Ang teacher, mo na tigpugas o tigiya. So importante gid kaayo before ka mo sulod og teacher na agi preacher. Di ba? Ano sa nato nadawat ang kaluwasan? Romans 10:14 nagingon dito, unsaon pagkaluwas sa tao kung walay nagwali. Klaro di ba? Ngada sa Romans, di ba? Atong balikon gani. Mo ni ang role ni Rabon Yeshua. Na tigdala siya og kaluwasan. Mating di, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So kinahanglan importante gining preacher. Na naagi kay madunggan pud sa magwawali. Kaya magwawali, sa ako nang giingon, tigbungkan ni siya sa yuta. Tig-andam. Okay, so siya na ha. Then ikatulo. Unsa ning kasulti siyang kaugalingon? Ang babae nagaingon ngadto kaniya, ako na ibalo nga ang manuluwas nagaabot nga gitawag o ang binihugan. Sa dihang siya moabot, siya mosulti kanamo sa tanang mga butang. Si Yeshua nagaingon ngadto kaniya, akong nagsulti nganha kanimo mao siya. Okay, so klaro. No, the woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ.
when He comes, He will tell us all things. So, prophesy na gid ni, nga naagyoy, kabalo na gid sila. Dayon, when He comes, He will tell us all things. Then, Yeshua said to her, I who speak to you am He. Ningon siya nga, ako nga nagsulti karon nimo, ako ni. Okay, no? Kinsa dahil siya din He? He is the Messiah. So, meaning sa Messiah? The anointed one. So, meaning sa anointing, the Spirit of Elohim dwells in you. Muna ipasabot sa Messiah. Okay, next. John 5:36-40. Apan ako adunay labi pang dako nga saksi kay kang Juan. Kay ang mga buhat nga gihatag sa amahan ngari kanako aron tapuson ang maong mga buhat nga ako naghimo nagdala og pagpamatuod na itungod kanako nga ang amahan nagpadala kanako. Ug ang amahan mismo nagpadala kanako nagdala og pagpamatuod na itungod kanako. Kamo wala nakadungog sa iyang tingog sa bisan unsa nga panahon. Ni nakakita sa iyang panagway. Okay, kinsa man siya din Tama siya sa 40. But you do not have His word abiding in you, because whom He sent, Him you do not believe. You search the Scripture, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me, but you are not willing to come to me, that you may have life. So pasabot sa 36 nagingon diri, but I have greater witness than John's. For the works which the Father has given me to finish, the very works that I do bear witness of me, that the Father has sent me. Meaning na ay trabaho ang amahan nga ipahuman. O kato nga trabaho, siya siya mo ay nagdala adto. So munong gipadala siya dito. Kay aron nga mahuman ang trabaho. So pasabot pinadala siya or messenger. O mensahero. Mensahero si Rabon Yeshua. He is the messenger. Okay. Sa John 8:36, yun sa man siya din. Busa ko na anak, mahimo kaninyo nga gawas nun. Kamo mahimong gawas nun kayo. Okay. Sa man siya, gawas nun. Sa English sa gawas nun. Na deliver or He is a deliverer. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. O, saan na siya pasabutan ni? Deliverer siya. Pasabot di ay nga siya tigpahigawas. Siya tighatag o deliverance. Sa yung trabaho din kung inyo ng trabaho, ang trabaho ni Yeshua naa sa Luke 4. Kung sa trabaho sa deliverer. Ingon diri sa Luke 4. Nagingon diri because He has anointed me to preach the gospel to He has sent me to heal the broken, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to those who are blind, to set liberty those who are oppressed. Umo niyang trabaho nga nagwali siya o kagawasan ngadto sa mga captives. So, kung naamang gali, diba na-notice ninyo sa inyong mga sulod, kung naabitay ka ng murag na inakulong, na ay gusto nga mugawas sa inyong nga kinasuluran, wala laing makapagawas anak, maurag din ang pulong. Wala yung sa pulong, the truth will set you free. So kung gusto mo nga gawas nun yun mo, or gawas nun yun tatanan, magkinabuhi ra gitas ka matuora. Muduo ra kita kang Rabong Yeshua. For example, wala ba niya na manotice nga kanang kung saan ni mo og tuman ba? Hindi ka katuman. Or bisag kung saan ni mo tuman, di ba hindi ko katuo? O nga naman, bound ka sa unbelief. For example, na kay witchcraft. Kanang gingon bitaw diri sa pulong nga katong gikasab-an ni Pedro ang usa ka sorcerer. Kinsa ni siya? Si Simon the Magician. Ningon diri repent therefore of this wickedness and pray to Elohim if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Bound by iniquity. Kanang naginapos sa kadautan. Nya, iba na amo kamo, wala na niyo na makita kamo mga ulitaw dalaga. Kung gusto ninyo nga gawas nun mo, pero wala man gid mo na is something gagako sa inyo ha. Wala laing magtambal anak, do lagi mong Yeshua. So the more ta nga magkatigulang diha in the spirit, daghan pud mapadpad sa ato kinabuhi. Daghang mga kay ato kong lawas is temple ni siya. Di ba nagingon ang pulong kung adunay unclean spirit nga nigawas sa tao, pasabot di ay nga ang tao puy-anan sa unclean spirit. No, una na siguro katong na mga deliverance din ang uban sa inyo ha, warfare mo. Unta ang hingtungdan. O kamo nagi mga mo.
Ako during sa ulitaw pa ko daghang gyud kay kog struggle sa akong kinabuhi, pero sa isa gyud nga napagawas. Si Yeshua ra gyud. Okay, mo na siya deliverer. Okay, number 6. John 8:58, Revelation 1:8. Ibasa. Si Yeshua mingon ngadto kanila, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga na kaninyo, sa wala pa si Abraham, ako mao. Okay. O mo bitaw ning dako kay ning contention diri hapit batuhon diri si Rabon Yeshua. Kay niyon siya diri before Abraham was I am. O mo bitaw sa 59, then they took up stones to throw at him. But Yeshua hid himself and went out of the temple. Actually, during sa time nilang Rabon Yeshua, kung mogamit man ko kag ngalan or mo proclaim ka nga Elohim ka, batuhon gyud ka. Kay that is blasphemy. Nya kay si Yeshua tinuon man gyud siya nga before paniabot si Abraham naa na siya. Speaking sa iyahang trabaho kaniadto. Kay during the sa time na katong nagbisita si Aba Elohim, di actually katong nagbisita bitaw kang Adam o kang Haba dito sa garden, dili mo to si Aba Elohim, si Yeshua man to. Oh, in the form of pa siya. Dili pa siya tao. Oh, katong mga actually manggod ang Father, dili ni siya maogyoy magbisita. Ang tanang lakaw nga makita nato diri sa scripture, si Yeshua na siya. Sa panahon atong sa Egypt, sa wilderness, si Yeshua gyapon to. Kay ang Father, igo ra gid siya mo kuman. Mawita nang si Yeshua, co-creator siya. Kanang gingon nga in the beginning was the Word and the Word was Elohim and the Word was Elohim. Actually, ang Father, igo ra siya musulti. Mingon ang Father nga, anak, maghimo ta karon og light. Ang Father, mukuman siya kang Yeshua. Si Yeshua mo perform. Tanan nga isulti sa Father, mo-obey lagi si Yeshua. Mo bitaw nang ingon ang pulong, ingon ang tingog nga gikan sa langit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Wala pa manaog si Rabon Yeshua diri sa kalibutan. Dito pa sa langit, obedient na kay si Yeshua. Ano po ninyo? Mo nang ingon si ang pulong niyo, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Ay nga naman, wala pa mamugna ning tanan diri sa kalibutan. Naa na si Yeshua tapat siyang Papa. O ang iyang Papa moingon na anak, maghimo tag light. So si Yeshua tig perform na ang light. Ngayon siya, di ba? Makita ninyo diha niya, let us make man. Anak, maghimo tag kining tao. So actually, kisay nagumol adto. Dili si Aba Elohim, si Yeshua may nagumol sa tao. So, ubi ra gyud si Rabon ni Yeshua sa iyang amahan. Unang nabansagan siya nga muog gid niya ang hinigugma kong anak. Diin aduna gid akong kalipay niya. Mo na, siya ang beginning and the end. Okay, Revelation 1:8. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, nagaingon ang Elohim. Nga mao karon ug ang mao, ang kaniadto, ug nga mao ang umaabot, ang labing gamhanan. Okay. Actually, manggod, ingon diha, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord. Kanay mag-notice ninyo, tungod kay kita diring God, murag na immune taning gamit-gamit sa Lord. Pero wala mo kabaloon sa gamit, ana. O na lang sa Old Testament, ang kasagaran gamit to, Lord, di ba? Sa ibang version, Lord God. Pasabot aning Lord God, ang Father na siya. Pero pag abot na diri sa Lord na diri, kaningon doon yung pasabot na Revelation 1:8, I am the Alpha and Omega, the beginning and says the Lord, dili ni ang Father, si Yeshua ni. Di ba? Kung dawaton mo siya as Lord, kung sama ng Lord, Master. Ang agalon. Ang muni karon ang nasipyat pod sa paggamit sa mga Hebrew, no? Pag-study ninyo kay umit ba? Nawala na ang pagkaagalon, nawala ang pagkamaster mo. Malibog mo kinsa gitukoy aning tao o aning pulong. Okay. So muna no, diri he is the beginning and the end. Okay. Siya ang sinugdan o siya ang katapusan. Kaya na isa kay question dito nga, asa tunogi ka ng Elohim? Actually, wala makatubag ana. Kay before ang eternity namugna, naa na ang Elohim. Dahil magpunsay buto sabot. Before namugna ang kapanahonan, naa na siya. Before namugna ang kapanahonan, naa na. Before eternity, naa na ang Elohim. So gihimo niya ang eternity. Ang eternity comes from Him. Sa eternity, kanang walay katapusan. Sa wala pa ang katapusan, naa ng Elohim. So, may kag-ahagi ka ng Elohim, di nyo na matugdan. Muna yung mga question sa mga pilosopo nga, kitid kay kuna-una. Eternity comes from Him. Ang beginning o ang end, gikan sa iyaha.
Siya ang kabalo sa sinugdan, siya ang kabalo sa unahan. Kabalo na siya tanan. Mamitan mo sa daghang kita doubts no about sa atong future. Oh. Ang Elohim kabalo na siya ang future. Ang ato na lang igo na lang gyud kamo salig. Igo na lang gyud ka manugyan abay Elohim. Ikaw may nasayod sa akong ugma. Manugyan na lang gyud kaniya. Sometimes kulang kitag salig, kulang tag trust. Amo nang kita yung magbuot. Unta sayon ra kayo pumagi sa Elohim, aron na dili gyud ka mawala sa dalan. Igo ra gyud ka mo salig niya. Kanang Proverbs 3:5-6, trust in Abel with all your heart. Ano man, kabalo siya sa imong future. Wala pa ta matao, kabalo na siya sa imong destiny. Sometimes, gadaw ka, ang Elohim, makaprovide ba ka? Dalan mo sa Elohim? Ang Elohim, kabalo ba ka sa imong future? Grabe atong doubt mo. Kana na doubting spirit, bound na siya. Kung ano yung nagakos sa imo ha. Pagpa-deliver anak. Okay. He is the beginning and the end. Okay. John 12:35-36. Unya siya siya mingon ngadto kanila. Apan sa mubo nga panahon ang kahayag uban kaninyo. Lakaw samtang kamo adunay kahayag. Basin ang kangitngit maabot nga na kaninyo. Kay siya nga nagalakaw diha sa kangitngit, wala na ibaluhain siya nagapadulong. Samtang kamo adunay kahayag, tuo sa kahayag. Aron kamo mahimong mga anak sa kahayag. Ining mga butang nga gisulti ni Joshua ug migikan ug gitaguan ang iyang kaugalingon gikan kanila. So, sa igot pasabutan ni Yeshua. Gingnan niya nga, mintras na ako nga moong kahayag, okay, no? No. Mintras na ang kahayag, lakaw mo uban ako. So, mintras naa pa si Yeshua, ug naa pa ang ipadala ni Yeshua, nga moang balang spirito, lakaw ta sa kahayag. Eh nga naman, pag mubalik na si Rabo ni Yeshua, nang itaw na to rapture, wao na niyang Holy Spirit. Umit-ngit na. Wala na ruwa kagudis. So, na, surprise ba yan na? O nang ayaw mong kumpiyansa, kay ang pagbalik ni Rabo ni Yeshua, anytime na. So, pwede nga asawa o bana, nagtapad o dulo, pag mata ni mo, wala na ba yung asawa? O ba man, wala na yung bana. O sa mga anak, doon ay dilalin. Kaya dili man na ito, ngayong tagtanan na itong anak, faithful. Na, badala ito ng pagbalik. Na, kasagaran po, sa ako lang pagpamalandong, ang pagbalik din ni Rabo ni Yeshua, midnight. O, pwedeng literal nga, tunga-tunga sa kagabion, pwede po midnight sa imuhang pagsulay. O, depende na. Pero importante lang, na kay pagtuo, maghimo ka sa bluhaton, hindi yun ka mag-guilty. Siguro yun kang makauban, yun ka ang Rabo ni Yeshua. I-discuss naman na kanina. Okay. So, the light of the world, siya ang kahayag sa kalibutan. Okay. Next is John 18:36-37. Si Yeshua mitubag, ang akong gingharian dili niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, nga ang akong mga sulugoon matig-away aron ako, dili katugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan karon ang akong gingharian dili gikan dinhi. Busa si Pilato miingon ngadto kaniya, nga ikaw, usa ba ka hari? Si Yeshua mitubag, ikaw nagaingon nga ako sa kahari. Ngadto niini nga katuyuan ako gihimugso, ug tungod niini nga hinungdan, nianhi ako sa kalibutan, aron ako gayon magdalaog pagpamatuod ngadto sa kamatuoran. Ang matagusa nga iya sa kamatuoran nagapaminaw sa akong tingog. Okay, klaro lang, no? Ingon di, Yeshua answered, my kingdom is not of this world. So, pasabot, naa siya gingharian. Akong gingharian, kinsabi na siya. Kingdom, ganang, kung naa kay kingdom, so naa ay hari. Mo bitaw na, ha? Unya, damlag, kinsa gyud tong faithful, chosen, mga alagad yun. Una, mayroon ko sa inyo ha, nga ng billionaires, ang mga fivefold ministry. Kay, mga hari, manggod ni. Ha? Sa threefold ministry, pwede po yung mga hari. Namin gitawag na itong mga labaw nga mga hari. Si Rabo ni Yeshua, King of Kings. Na, kinsa da ita? Hari ta. I bestow you a kingdom. So, muna ako, nag-encourage ko ninyo nga, paniguro, gid mo corona. Pero gid mo maging harian. Ayaw mo pag hunahon itong uban nga, Brad, ako, Brad ba? Ang ato ba, Brad ba nga, maluwas lang kung malangit, igo na. So, pagkabugo ni mo. Ha? Pagkabugo gid ni mo. Simple citizen ra ka sa langit, nga unta pagkadaghang privilege. Nga nung dili man gid ka mo ubi. Nga nung di na lang gid ay ka mo follow. Nga nung di na lang gid ay ka mo tuman sa pulo. Nga nung pilion man gid mo itong imong simple kay nga hunahuna nga, ang ato ba nga, malangit ra ba, okay na siya.
Nasa kalibutan man gali di man kay kakontento nga sa isa kadlaw makakaon ra kag kasa. Di ba? Oh. Diri sa kalibutan klaro na nag-ingon nga be content of what you have. Karon nga dili na kita manghibog pa sa kalibutan. Pero pertaining sa spiritual things, ayaw mo pagkontento. Oh, covet spiritual things, covet gifts, covet crowns. O mo ay atong tinguhakon. O, pagkasayang lang kay ninyo, maabot niya mo sa langit nga, simple lang mo. Kaunta, gitagaan mo og daghan kaing privilege. Privilege sa pagpangalagad, paghatag ka pagalingon. Ah. Bugo na lang gid kaing tao no og gamay lang kay siyang mahuptan dito sa may harian. So mo na siya. Okay, what did the apostles say about Yeshua? So, ang apostles na po, gire, si Yeshua ni ha, siya nagsulti abot siyang kagalingon. Diri na po, ang iyang mga apostoles, unsay gikasulti sa iyang mga apostoles, diha kang Yeshua. Okay, Acts 4:8 verse 12. Unya si Pedro nga puno sa balang espiritu mingon ngadto kanila. Kamong mga punuan sa katawhan o mga elder sa Israel, kung kami nining adlaw pagasusihon sa maayong buhat nga gihimo ngadto sa tao nga maluyahon, pinaagi sa unsang paagi nga siya nahimong maayo. Ibaloy kini ninyong tanan ug sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Yeshua Misaya sa Nazaret. Kinsa inyong gipalansang sa cross, kinsa gibangon sa Elohim gikan sa nga patay. Bisan pa pinaagi kaniya kini nga tawo nagtindog dinhi sa inyong atubangan nga maayo. Kini siya mao ang bato nga gitamay ninyo nga mga magtutukod nga nahimo nga ulo sa kanto. Walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. Kay walay lain nga ngalan sa ilalong sa langit nga gihatag sa mga tawo din pinaagi na ini kita kinahanglan nga maluwas. Okay. So, kinsa man siya diri, this is the stone which was rejected by your builders, which has become the chief cornerstone. So, sa may pasabot niyo chief cornerstone. Ako naman nga teaching, di ba? Pero basing nakalimot na po mo ba? Kung saan naipot pasabot ang chief cornerstone? Di ba kasagaran magtukod tag balay, mo ni nay hanit bato, dayon hanigi. Ana no? So asa ang chief cornerstone din ha? Wala. Tukod siya siya ang inani. Dili siya inana nga para sa tong kitid nga pagsabot. Chief cornerstone gid ako kay siya. No? Wala akong gidrawing tong dako kay sa nang bato. So chief cornerstone dako kay siyang bato, dili ka gatukod. Dako kay siya nga bato. Dili nang yung natural na diri. Oh, dili ka mutukod sulod sa foundation. Kung sa kuan pa na dako kay nga rock. Akong pasabot diri nga dako kay nga rock. Dayon, gamay kay mong balay. Oh, dili ka gatukod. Oh, kani nga bato, oh na chief cornerstone. Kung dako kay nga pamaga, dako kay nga base, solid rock, bedrock. Mo na gitawag chief cornerstone, bedrock. Makita niyo tanang builders, yung mga tulay, mga building, ha? Dili na sila mutukod o building o dili na maabot ang bedrock. Kaya nga naman, kung mutukod sila, dili maabot sa bedrock, pag linog-linog na, mo shrink na siya, mo unlod na siya. O mo na nga, kung kita, matukod kang rabon niya siya, di gyud ka mo unlod. So, siya ang stone. O mo na yun sa mga apostolis, stone or chief cornerstone. Okay, sa Acts 10:35 to 43. 10:36 to 43. Ang pulong sa Elohim, ang pulong nga gipadala sa Elohim ngadto sa mga anak ni Israel nga nagwali sa kalinaw pinaagi ni Yeshua Misaya, siya ang Elohim sa tanan. Kana nga pulong ako mag-ingon kamo nasayod nga namantala sa tibok Judea ug misugod gikan sa Galilee human sa bautismo nga giwali ni Juan. Diyon sa Elohim pagtihog ni Yeshua nga Nazaret sa balaang espiritu ug sa gahom. Kinsa milibod nga nagahimo ug maayo ug nagaayo sa tanan nga gisakit sa demonyo, kay ang Elohim uban kaniya. Ug kami mga saksi sa tanang mga butang na iyang gihimo sa yuta sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem. Kinsa ilang gipatay ug gibitay sa kahoy. Kaniya ang Elohim ni banhaw sa katulo ka adlaw ug mipakita kaniya sa dayag. Dili ngadto sa tanang tawo apan ngadto sa mga saksi nga pinili kaniadto sa Elohim. Bisan nga ni kanamo kinsa mikaon ug miinom uban kaniya. Human nga siya mibangon gikan sa mga patay. Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa pagpamatuod nga kini siya ang gitudlo sa Elohim nga mao ang maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Kaniya ang tanang mga propeta
nga naghatag og pagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa nga nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Okay, so klaro, no? Sa verse 36, nagingon di, the word which Elohim sent to the children of Israel, preaching peace to Yeshua, He is Lord of all. So, agalon siya sa tanan. So, si Yeshua, agalon sa tanan. Okay, diri na po sa verse 43, nagingon diri, and to testify that it is He who was ordained by Elohim to be judge of the living and the dead. So, siya, agalon sa tanan, maghuhukom sa buhi o sa mga minatay. Mabita na sa white throne judgment, muhukom si Rabo ni Yeshua sa mga minatay. Sa matong mga minatay. Katong gilabay na sa hadis. Katong mga nangalunod sa dagat, nga mapatay na, muatubang to sa white throne judgment. So sihon ang tanan nimo mga binuhatan. Then ang final dito is naaba imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Okay. So kanang sa gitawag nato og judgment unya, sa judgment day, naanay gitawag og 5 books. 5 na ka libro ang abrihan para na sa mga wicked. So wala gyud makapangulipas. Wala gyud makapangulipas. Mo nang He is the judge of the living and the dead. Okay, number 3. Kinsa man sa iyang kasulti ka ang Rabo ni Yeshua. Apan walay usan nining mga butanga nga makatarog kanako. Digiisip ko ang akong kinabuhi nga mahal ngadto sa akong kaugalingon. Aron nga ako makahuman sa akong dalan nagisubay uban sa kalipay ug sa pagpangalagad nga akong nadawat gikan sa agalon ni Yeshua sa pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Elohim. Okay. So, commissioner. Unsay kasulti nila kang Yeshua? Sa manang commissioner. Tighatag og commission ba? Tighatag og mando. So mo na ingon diri ni Paul, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race and the ministry which I received from Rabo ni Yeshua. Kanang gingon dira nga ang ministry nga akong nadawat gikan ka Rabo ni Yeshua. Pasabot di ay kanang gitawag na to Great Commission. Kisay naghatag na si Rabo ni Yeshua. He is the Great Commissioner. Siya commissioner. Siya tighatag sa puluhaton. Siya tiga-appoint ninyo. Ha? So, sayang lang kaayo ug ma-appoint mo nga dili ninyo gamiton inyong gasa, kamura man gud gyapon manubagana. Kaya ingno man ka sa diyo, gi-appoint ka. Nganong wala nimo gi-exercise imong gasa. O itong remember nga sa 2 Corinthians 5:10, one day unya mga tubang tatag sa tagsa. Wala gyud makapangulipas na to. Ang karon pa lang daan mo tuon na gid mo nga one day, no? Husgahan gyud kong Rabo ni Yeshua unsay akong nahimo siyang gawas. Mo ni bantayanan. Okay, he is the commissioner. Number 4, Romans chapter 1:3-6. May tungod sa iyang anak nga si Yeshua ang Misaya nga atong agalon nga gihimo gikan sa binhi ni David sumala sa unod ug gipahayag nga mao ang anak sa Elohim uban sa gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa kangkinsa kami nakadawat sa grasya ug pagkaapostol alang sa pagkamasinugtanon ngadto sa pagtuo diha sa tanang kanasuran alang sa iyang ngalan diha sa kangkinsa kamuusab ang mga tinawag ni Yeshua Misaya. So klaro. O kinsa man si Yeshua? So si mismo si Pablo niingon siya diri concerning his son Yeshua or Adonai or Master, who was born of the seed of David according to the flesh and declared to be the son of Elohim. Son of Elohim. Okay, anak gid siya sa Elohim. O klaro kaayo. O nga nagpamatuod yun ang mga apostoles nitong Yeshua. Okay, number 5. Kinsa pa man siya? Romans 3:25-26. Kang kinsa ang Elohim mitugyan aron mahimong usa ka halad pasiguli pinaagi sa pagtuo diha sa iyang dugo sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa pasayloan sa mga sala nga pinaagi o nga nangagi pinaagi sa pagka mainantuson sa Elohim sa pagpahayag ako mag-ingon niini nga panahon sa iyang pagkamatarong aron siya mahimo ang matarong o ang tigpakamatarong kaniya nga nagatuo diha di Yeshua. So actually, ang gisgutan din is the deliverer, the savior, and the righteous. No? O, mo na igikasulti din sa mga apostolis to demonstrate at the present time his righteousness, meaning righteous siya. He might be the just and the justifier. Justifier is savior or deliverer, the one who has faith in Yeshua. So, kung ato bitang kumalandungan, no, huwag yun tayo laing kaduulan, naaragitahan kang Yeshua.
is the stone, Lord of all, Judge of the Divinity, Commissioner, Son of Elohim, Deliverer, Savior. So, di na nato ni. Labi na nato na. Then sa Hebrews 12 verse 2. So, na ako'y gihiskot diha. Looking unto Yeshua, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Pasabot, author. Asa na author? Siya tig-ugmat, siya po'y tig-human. Tig-human sa atong pagtuo. So, he is the mag-uugmat o siya ang tig-human sa atong pagtuo. Okay, number 8. Colossians 1:15 to 20. Kinsa mao ang dagway sa dili makita ang Elohim, ang panganay sa matag minugna. Kaya pinaagi kaniya ang tanang mga butang gibuhat. Nga tuwa sa langit, ang ania sa yuta, makita o dili makita, bisan man sila o mga trono o mga kagamahanan o mga pamunuan o mga gahom, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya o alang kaniya. O siya una sa tanang mga butang o pinaagi kaniya ang tanang mga butang maglungtad. O siya mao ang ulo sa lawas ang iglesia. Kinsa mao ang sinugdan, ang panganay gikan sa mga patay, aron diha sa tanang mga butang siya makabaton sa pagkalabaw. Kaya kini di pahimuot sa amahan nga diha kaniya ang tanan nga pagkapuno magpuyo o sa nakahimo na o kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang cross, pinaagi kaniya sa pagpasiguli sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon, pinaagi kaniya ako mag-ingon bisan kung sila mga butang sa yuta o mga butang sa langit. Okay, kinsa man siya dinhi. O, he is the image of the invisible Elohim. O gusto tang mo tan-aw sa amahan, si Yeshua na. Tan-awon nimo si Yeshua kay naa diha ang dagway sa amahan. Ito ng uban na ay doktrina nga si Yeshua o ang amahan usara, usara siya pero lahi sila og kanang naay persona ba? Father ug son. Lisod pud og usara gid sila, ang amahan mo kunong anak, ang anak mo kunong amahan. No. Ang father, lahi ang son. Ngano man, ay baruganan sa uban nga nang gitawag nato og mga oneness nga kanang amahan ug anak usara na siya. Tinuod, kini man sila po ni siya. Ayan, the father are one, pero duha na sila, ha? Naa nay mga persona distinctive ba? Ika na lagi ingon nga ang pagbalik ni Yeshua, ha? Walay nakahibalo except lang sa father. Na kung mauni mong basihan ang amahan mo orang anak, di ka maluon ta si Yeshua sa pagpadala sa amahan sa dinis kalibutan. Mismo gali si Yeshua kabalo. Walay angels po nga nakahibalo. Ganon sa ipadala si Yeshua sa kalibutan. Ganon sa anang rapture. Uy, nakahibalo anak, except lang sa Father. So, meaning na ay, kana lang nga portion, na alay limit din ha. Pero pertaining sa power, pertaining sa pagkuhan sa creation, equal na sila. Pero naagyo usa na ka-feature, nga wa gyud kabalo. Di ba si Rabboni siya, Elohim siya, all-knowing siya, ano wa man siya kahibalo kanon sa ipadala sa amahan. Ay tinago na sa amahan. Eh syempre, mayon mo, ikaw amahan, nya kanay mo anak, kisa man ko nilabaw sa inyo ha. O nahi, father, labaw gid siya, mabitang si Rabboni siya, naa siya gipailaluman yang father. O, kung gusto ta makita ang amahan, na kang Yeshua. He is the image of the invisible Elohim. So makita nimo ang nature sa father naa kang Yeshua. Ang kinayahan sa father naa kang Yeshua. So natanan kang Yeshua. Oh, he is the image of the invisible Elohim, the firstborn of all creation. Siya ang pinakaunang firstborn of all creation. Si Rabboni Yeshua, created being ba siya? Unsay kalainan nato? Unsay kalainan nato ug kang Yeshua? Kita, kinsa man ta mga creation. Si Yeshua, creation siya dili. Ha? Mo na giingon nga ang Muslim, dili sila katuo nga ang amahan, mga anak, unsa kuno naaba ko ni asawa ang Elohim. Kaya ano, okay. Ano, ang ilang pagsabot sa Elohim, physical ba? Okay, ilang pagsabot sa Elohim, physical. Oh. May nato nang gibalik-balik nga lahi ang pamuhat sa spiritual, lahi ang physical. Ang purpose para sa reproduction, gimugna gid ang babae. Ha? Gimugna gid ang babae for reproduction. Diba sa creation lang daan, si Adam usara gid siya. Then gusto man sa Elohim nga i-replenish, ipa-multiply.
So kinahanglan gyud ang lalaki o partner, babae. Kaya ang babae naa sa iyaha ang tinubdan sa pagpadaghan. So naalay lalaki kay para sa seed. So duha ka seed. Isa egg, ang isa semen. Oh, na dili man po pwede manganak ang lalaki. So manganak babae gyud. Ang una naay gitawag og kanang multiplication through sa babae. Pero lahi ning kang abailing og kang Yeshua. Mao na nagingon dito nga mahagbong pud nga siya mao ang itong firstborn of all creation. Kay special ang pagkahimo ni Yeshua. Kanuan? Kanang gingon John 3:16, ingon dito di ba? The only begotten son of Elohim. Nganong namugna si Yeshua? Wala siya giingon nga wala mo ingon si Aba Elohim nga anak mo gawas ka karon. Wala siya gihimo by word. Wala siya gipagawas pinaagi sa verbal. Ang gihimo ni Aba Elohim murag pareha sa babae o lalaki. Ang babae, si Adam, di ba, kumot siya, gikan siya sa clay. Giumol siya. Dahil pagkaumol na niya, natawa na si Adam. Dahil, nagkuha ba si Rabuni Yeshua another clay, dahil yung giumol din, gitapat niya kang Adam? Wala. Gikuha ang babae sa tiyan? Sa ribs. Nasa maning ribs? Guardia sa heart. Pasabot, ang babae, inalan doon sa heart. So, mo nang dili ka gikuha. Sa tanang bukog, ang babae wala gikuha sa tiil. Kaya dili na to pwedeng tumban ang babae. Wala ko gikuha sa ulo. Kaya di pwedeng ang babae mag-ulo-ulo. Asa siya gikuha? Doon sa heart. So, mo nang gikuha ang usa ka bukog, dayon ay siya gihimo babae. So, gikuha, gioperahan. Kang Aba Elohim po ingnana. Si Aba Elohim, gikuha ginya mismo sa iyahang kaugalingon, si Yeshua. Iyahang parehas ba? Kung sa, dili mo parehas sa, murag parang illustration, sa pagkuha sa babae, gikan sa laki, gikuha siya, gikan sa kinasuluran ni Aba Elohim, si Yeshua. So, muni siya. Ikaw akong anak. Gikan gid siya sa Father. Dili kay ang angels, created being siya, gihimo. Ang tao, creation gyapon. Iba ningon si Aba Elohim, let us make man. Created being ang tao. Ang angels, created being gyapon. Pero si Yeshua, special siya nga pagka-creation. Gikan gid siya sa Father. Gikuha gid siya sa sulod sa Father. So, muni, ikaw anak. Nawin kang ang Holy Spirit, gikan gyapon sa Father. Gikan gyapon, pagawas. Dili nyo na explain no, saka powerful. So, pero ingon diri, the firstborn of all creation. Okay. The head of the body, siya ang ulo sa lawas. Dayon, the beginning and the end. Then, to reconcile all things, reconciliator. Tig pasig uli, nga naman. Wala man laing makarepair sa pagbalik sa relasyon sa tao nga to sa Elohim. Si Yeshua ra gyud. Awit atong nakuha ba na ninyo itong na-illustration sa YouTube na daghang kayong tao gapasan sa ilang mga krus. Pasaka dito sa bukid. Okay. So, naay mga tao nga ang ilang krus bukad kayo taas. No? So, pero ang uban ni pasan yun. Pasan yun siyang krus. O naamay nisunod sa kang Yeshua nga nagpasan po sa krus pero tikasan. Tikasan. Ang iyang gipasan nga kahoy, iyang giputlan paragaan. No. Pagtunas na giputol na pod. Na karon, ang nahitabo karon kay ba, kuha naman ninyo. Karon kay imbis kay mo na niyang gingharian, naadhay murag ka ng tulay. Nabukon na siya dinha. Mo na ni ang kingdom of Elohim. Okay. Na here comes karon ang tao, gapasan niya sa iyang kahoy. Nya kay ikasamang kaayo, giputlan niya. So bugat mo kaayo, giputlan niya. Pag abot na uban din nga gipasan yun nga taas. So pag abot din kay naaman di ay nako kayong river, tuba, no bungaw. So ang uban man nagpasan sa taas kay nga cross, haong yun kay dinhi. So kay haong man pagtabok niya di nakasulod siya dito sa kingdom. Na here comes karon ang tikasan. Sige man yang putol kay bugat kaayo,
Pag abot niya diri karon, diri naman tama ning iyang cross. Hindi na siya katabo. Tamo na mga tikasan. Ha? O paantoson, di gyud mo kantos kay gusto gyud matiban. Ala ibanin ninyo inyong mga pag-antos, di gyud mo kasakas lagi. Ah. O kato mga tikasan, sige putol, pag makuha na nga itungas naman kay ni. O putol gamay kay aron magaan. Pag abot na mo sa tungason mo kay putol gamay kay aron nga magaan-gaan. Pag abot na po dito sa pinakapainan, putli na. Hindi ra may gapas ang tani gamay. So pag abot dito sa ibabaw kay naaman di ay tulay. Di yun mahaong dito kay iputol naman niya. Isa pero mo balik siya iyang ilansang. Mo na. No illustration ba nga. O kamo gipapasan mong taas nga cross tag alang tusod. Ang tusod niya ayo putla. Eh basing pag abot dito sa unahan, agoy di kaabot. Na lisod po na o. Muingon mo ganong uban, muingon diri nga ipos na focus imong cross. Na pwede. Kay pag kato ni agi diri sa cross, pag makatabog siya biraho man puto niya. Kay mo man to yang i-present nga abayloy mo ni ako pag-antos una abot na ako ang akong pag-antos imo tubangan. Na ikaw karon kay gamay kayo. So di ka katabog, di mo ka pwedeng mangulos dito sa ubat. Mao lagi na tikasan man. Mo man inong walay tikasan makatug langit. Walay mangupyahay nga maatog langit. Mo mga cheater og exam. Di gyud mo katog langit. Duman ninyo. Ha? Walay tikasan makatsalan kay ngano man. Manikas unya mo dito kay pagkadaghan mag treasures. Mangawat unya mo tumunang walay kawatan sa langit. Walay tikasan sa langit. Kapag yun, wala kita na mga unrighteous. Mo na isa ka puntos diri nga. Ang mga tao dili gyud makapanunod aning mga butanga. Diba? Ingon diri sa Corinthians. Nagingon diri do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of Elohim? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, revilers. Kanang wala palahubog makasud sa langit. Magmaoy unya ka dito. Buwot gyapon ang langit. Ha? Nay pabutin niyo sa New Earth unya, nay managtiay nga masigig away. Bungkag. So mo nang puro gyud matarong. Okay. Number 9. He is the body. Okay. 1 Corinthians 12 and 27. Kay maingon nga ang lawas usa ug nagabaton og daghang mga bahin ug ang tanang mga bahin niya nang usa ka lawas ingon nga daghan usa ka lawas mauman si Yeshua. Okay. So, isa ang lawas. For us the body is one and has many members, but all the members of that one body being many are one body. So also is Yeshua. So sa to pa ang lawas, Yeshua bigyapon. The 27. Karon kamo mao ang lawas ni Yeshua o mga bahin ang matag usa. Okay. So kita members ta, pero ang tinuod nga lawas siya gyapon. Siya magud ang ulo. No? So mo ni kasugis sa apostoles, he is the body. Still he is the body. Members lang ta sa body, ipahaom lang ta sa body. Okay, number 10. Kay walay tao nga makapahimutan og lain nga patukuranan kaysa napahimutan na nga mao si Yeshua Bisaya. Klaro ha. O kinahanglan foundation yun nato si Yeshua. Okay, padayon mo. Ni mahimo kamo nga mga tigsimba o Diyos sa nga sa pipila kanila. Ingon sa naisulat, ang katawhan milingkod aron sa pagpangaon o pag-inom o itindog sa pagbudyaka. Okay. So mo po ninyong understanding aning gitawag diri sa pulong, di ba? Nagingon diri nga Yeshua is the foundation and the rock. Dahil nagingon diri, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for that they will declare it because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. So pasabot igsoon, kung kamoy patukuron, sa inyong gustong itukod? Gold? Silver? Sa pagyan? Precious stones? Wood? Hay? Okay, kamoy patukuron. Isa pa inyong ipatukod. Kung mauni karon ang kung mao kaniron ang foundation, okay. Unsa imong itukod diri? Gold imong haligi? Silver imong haligi? Unsa yung saktong itukod? Ha? Kamo, sa papilion? Gold? Mali mo. Ha? Siyempre, ang foundation nimo, si Yeshua man, kay siya man ang bato, ayaw tukod o gold. Ano man? Kung sulayan na sa kalayo mo, unsa ng gold? Tunaw. Kanang silver? Tunaw. Kanang kahoy? Masunaw. Tunaw. Ano ang sunog?
Kanang bato, mapulpog. Kanang straw, masunog. So mga sunog ng tanan. So kung si Yeshua yung foundation, ang imong itukod rin, si Yeshua gyapon. Ano man, He is the Word. So si Yeshua rin dili masunog. Diba? Masaya itong example. Katong 3 friends ni Daniel ang gilabay sa hugnos kalayo. Nasunog ba sila? Wala. Kaya nga no, kinsay naa dito? Si Yeshua. Pasabot igsoon, ang sunugon ra sa fire, di ba si Yeshua is the unquenchable fire. Baptizer siya sa fire. Diba? Oh. Ang sunugon ra sa fire is sin. Kung sinless na ka, wala na kay sala, bisan pag moadto tag Hades, bisan pag moadto tag lake of fire, dili ka madto. Mao ito nag-ingon dito sa Tehillim 139. Bisan pag moadto ka sa hell, sa Hades, naa ang presence sa Elohim dito. Wala kay kataguan. Kaya siya mismo, He is the unquenchable fire. So muna, ang righteous, kung righteous ta, dili gyud ka madutlan sa kalayo. Ang madutlan ra sa kalayo, kinsa ang sala. Nan, kinsay utol sa sala? Si Satan. Nan, ikaw, karon kung magpa-slave ka of sin, sabdi ka sa kalayo. So muna, sa atong foundation nga atong gitukod, dili ta mo tukod og gold. Dili ta mo tukod silver. Si Yeshua gyapon gitukod. Kaya ngano, dili masunog sa kalayo. Masabtan ninyo. Okay, here's the foundation. Okay, verse 11. Verse 11, number 11. Apan ngadto sa matag usa kanato gihatag ang grasya sumala sa sukod sa kasa ni Yeshua. Tungod niini siya nagaingon, sa diha nga siya nikayab sa kaydasan, siya midala sa pagkadinihag na bihag ug nihatag og mga gasa ngadto sa mga tawo. Karon nga siya mikayab na unsa ba kini apan nga siya usab nanaog una ngadto sa mas ubos nga mga bahin sa yuta. Siya nga nanaog mao ra usab ang misaka ibabaw sa tanan nga kalangitan aron siya magapuno sa tanan nga mga butang. Ug siya mihatag sa pipila mga apostoles, ug sa pipila mga propeta, ug sa pipila mga ebanghilista, ug sa pipila mga pastor, mga magtutudlo. Alang sa paghimpit sa kabalaan, alang sa buhat sa pagpangalagad, alang sa paglikod sa lawas ni Yeshua. Okay, so unsa itong makita din he is the gift giver and deliverer. So tighatag siya og gasa. Mo ni ang pagpahimo ninyo nga billionaire in the kingdom. So matuo mo sa dili naara na ninyo, believe it or not, kung wala bay billionaires ngadto sa langit. Okay. So klaro na ha. Ingon diri, Yeshua gave each one of us a special gift. Everyone received what he wanted to give them. That is why the scripture says, He went up on high in the sky. He took prisoners with him, and He gave gifts to the people. So, diri nga version, klaro ni siya. Na, kanidugin na kung panabi nga, therefore, says, when He ascended on high, He led captivity captive and give gifts to men. So, nablanggo ako muna ani, sa may buot pasabot ani. Ang buot pasabot ay ani, He went up on high in the sky. He took prisoners with Him. Kinsa man ang prisoner? Ha? He took prisoners with Him. So, ano hitabo inani? Sa diyang namatay si Ramon ni Yeshua dito sa cross sa Calvary, patay na iyang body, nigawas ang iyang soul. Paggawas sa iyang soul, so inani pala ang illustration. So dito sa bukid sa Golgotha, no, Calvary, so naay ito'y kahoy, no? Tulo man nakabog kahoy ito. Okay. Tulo kabog kahoy. So gilansang diri si Yeshua. Okay. Paglansang ni Yeshua, namatay siya dinhi. So gingnan niya yung tapat dinhi, today you will be with me in paradise. So pagkamatay ni Yeshua, kasi kung namatay, si Yeshua o katong kuan, katong sani, iyang katapat nga ni-acknowledge sa iya. Si Yeshua, di ba? Pagkamatay ni Yeshua, nisunod po itong gingnan niya, today you will be with me in paradise. So, duha sila, no? Pagkamatay nila, nigawas ang ilang soul sa ilang body. Pagkamatay sa ilang soul, pagkamatay sa ilang body, nigawas ng soul, ang soul, open man niya sa spirit. Duha sila. Kung mo niyang kalibutan, okay, dito sa tunga-tunga ba na siya, wako kabalog-asa ng Hades. Dini si Yeshua, ug ang duha niya kauban, duha sila, niadto sila diri sa Hades. Kaning Hades, duha ni kawo compartment. Mo ni ang paradise. Okay. Mo ni niya Abraham's bosom. Kini ubos mo ni ang mga kalayo na fire diha. Okay. Naay kalayo dinhi. Tapos naa dito ang rich man.
Okay. So, nanao bang iyang soul, uban tong iyang mga, uban tong iyang kauban, nga nakalit siya, katong tulisan, niani sila diri sa paradise. Naadi silang Abraham, katong mga righteous. Na-preso sila dinhi. Kaya actually, temporary ramang ito nga refuge sa mga righteous. So, muna nga diri nga, the scripture says, he went up on high in the sky, he took prisoners with him. Sato pa, katong mga righteous nga naadinhi, gikuha ko tanang rabo ni Yeshua, gidala niya ato sa iyahang kingdom. Dito sa third heaven. Gidala niya tanan dito. So, wala na yung mga nabilin nga righteous diri. Ang nabilin na lang ang mga wicked. So, ang siyang gihimo, para mo daghan pa ang mga righteous, muna na ingon niya diri sa verse, next na verse, and he give gifts to people. O sa ato pa, nag-apod-apod na siya gasa, aron daghan pa ang righteous na moapas sa iyahang gingharian. So, apil na tanak. So, munang, di basta-basta, kung magasahan ka aning di makagasa, and he himself gave some to be apostles. Di na basta-basta, kinang-qualified ka sa apostle. Then prophets. Malauban ng eskwelahan, sayo na yung langalan na apostolis ko, propita ko. Nakita ba sa mga kiruming propeta niyo ka? Nakita ba pag-antos? Bagdaman, buoray kay pagkadawat ni mas diploma o giingnan na rin kag pastor, teacher, evangelist. Nya imo qualification, ang imuhang processing. Tinuod ka kang nga ni-come up ka sa proseso sa apostolis, sa proseso sa propeta, sa proseso sa evangelista. Kung sa may timailhan nimo kung na-process ka, makadala po ka, makabira po ka. Kung naluto ka, makaluto po ka sa uban. Kung wag ka maluto, maglisod kag luto sa uban. Nakuha ninyo. Maluto gyud mo sa kalayo. Otherwise, dili ka maluto sa kalayo, nya bira-bira mo, iwian mo. Ikaw man gayo, ikaw maluto, maluto mo ka sa kuha. Pinana na. So, lisod kayo ang pag-win over o kalag kung ikaw, wala ka win over po ni Yeshua. Wala ka moagi sa proseso sa kalayo. Kuha ninyo? So, he is the gift giver and deliverer. Hebrews 13:8, klaro man na siya. He is the same yesterday, today, and forever. Wala pa tamatao, kabalo na siya nato. Kabalo na siya sa itong ugma. Kabalo na sa itong ulabot. So, ako lang, ay manogyan na kitang rabo ni Yeshua. Mu-obey ra kitang rabo ni Yeshua. Aron makuha nimo ang imuhang destiny, ang imuhang future na status, wala bitay laking solusyon. Obedience ra gyud kang Yeshua. Otherwise, kung dili ka mo-obey ni rabo ni Yeshua, wala gyud mahitabo nimo. Sometimes gahi pagkikita mo obey. Kaya lang, instruction na binagi sa alagad, di ka ka-obey. Siguro may ngulog si Yeshua rin yun akong i-obey. Before kang Yeshua, ito he give gifts to people. Diba? Notice ninyo ang structure sa authority. Yun ang structure sa authority. Okay. Gikan sa Father, na ay Son. Okay. Ang Son, naghatag siya sa fivefold. So, gifts na. Okay. Kinsa man yung fivefold? Diba, person ni siya? Tao ni siya? So, muna tao ni siya. Person ni siya. Okay. Na, here comes ka, ikaw na ka dinhi. So, mingon ka, as Yeshua rin akong ubi, di ko ninyo maubi. Insakto ka. Asa naman ang Hebrews 13:17? Asa na ang Ephesians 5:21? Wala na. So, nasipyan diya ko nimo o tuman ang yung structure. So, kinahanglan, Father, Son, mga fivefold, ay anak ka. So, before pala yan, ako magaling threefold. So, ayaw pala ka. Ayaw pa ka. So, na pa kayo ube, kani, ayaw pa ni. Dili ka kayo ka-ube o elder or somebody, so, pag-ube ka rabo ni Yeshua. Muna, ha? So, klaro ni diri, the same yesterday, today, and forever. So, kini atong mga elders, o kini atong mga maguwang, kapalo ni sila. Unsaon nga maginiahan mo, haong mo sa will sa Elohim. Ako, dili na ako makita ang ako karong posisyon in rabo ni Yeshua kung wala ko magpailalo ni grandma.
Ano nakapaludlo mo ko ninyo ani? Kay nigotro ko. Nigotro ko grabe nga obedience to the extent. Kana ako manggalibayan nga kinabuhi. Naay bayad nga alang tuson. Tungod na sa kung obedience kang sa tao. Kaka mo. Ha? Sa ninyo pag ubi kang Yeshua o mismo sa tao, di mo makaubi. Mas simple rules. Okay. 13. Kapit na lasing ko at anong kasasan. Is the nasa Revelation 1:3. Oo. 1:5, sorry. Ug gikan ni Yeshua Misaya kinsa mao ang matinumanon nga saksi ug ang unang gibanhaw sa mga patay ug ang prinsipe sa mga hari sa yuta. Nato kaniya nga nahigugma kanato ug mihugas sa nato gikan sa atong masala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. Okay, klaro ha? And from Yeshua, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. So, kinsa siya din is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the king of kings, or the deliverer. So, tig pahigawas. Okay, number 14. 2 Timothy 4. Okay, dito na lang nato sa 8. Ano na naigandam alang kanako nga usa ka korona sa pagkamatarong nga ang Tagalog, ang matarong nga maghuhukom, muhatag kanako niya ng atawa o pili nga rin kanako lamang apan ngadto sa tanan nga kanila usab ng higugma sa iyang pagpakita. Okay. No? So, si Rabboni Yeshua, he is the judge of the living and the dead. The righteous judge. So, unsa iyang ihatag sa tuwa, katong mga niaway gyud sa maayong dugo sa pakig-away, crown of righteousness. So, no, so, ako na lang ibalik-balik, wala niya ako nang i-detalye pagtudlo ninyo sa mga crowns. Unsa ning crown of righteousness, unsaon ni pag-acquire. Ha? Crown of rejoicing, unsaon ni pagkuha. Crown of life, unsaon pagkuha. Tunaan ni tanan. Kani nga mga 5 crowns, ha? So, notice nyo, 5-5. Oh, 5 crowns. Oh. So, naanay mga pamaagi kung saan ninyo na makuha. Oh. Ya, tamang lima katuro na, gusto ko nang ihatag ni promotion na to. So, mabitaw na naay na 5 crowns. Kaya nagdepende ni sa talents. Naay gitawag, itaga 5 talents. Okay. Oh. So, kung 5 talents ang ihatag sa imo ha, pwede niyo makuha ng 5 crowns. So, kung itagaan ka og 2 talents lang, 2 ka talento, pasabot, 2 ka crowns imo makuha. Kung naay 1 talent na gihatag sa imo ha, usa ra gid ka crown imo makuha. So, naa na siya mga connection. Nganong gitagaan ka 5 talents, kaya gusto niya abay gitagaan ka 5 crowns. Kung gitagaan ka 2 talents, kaya maulay mong capability ni mong makaya, so, gitagaan na gigayon na makuha nimo ang 2 crowns. Pasabot, ha? Kung 5 crowns, naa na siya ay tumbas na kingdom. 1 crown means 1 kingdom. 2 crowns means 2 kingdom. 5 crowns means 5 the kingdom. So, kada ko anak, may mga kingdom nga programon ra. Ha? So, naamon na kayo. Okay, so, dali na ta. What the unbeliever said about Yeshua. Kato sa mga alagad to ha, sa mga ginasahan to sa fivefold. So, dali na po, what the unbeliever said about Yeshua. Unsay gikasulti sa mga di pagtotoo nga tungod kang Yeshua. Okay, sa John 7 verse 15, pakibasa. O ang mga Hudiyo na tingala nga nagaingon, diyon sa ninigtawana pagkagalo, o mga silat, nawala dayon na magpaton. Oh, kinsa man ni sila? Ha? Kinsa ni nag-ingon diri? Oh, inyo nang tanawan ng mga before ang mga verses, ingon diri. Now about the middle of that list, Yeshua went up into the temple and taught, and the Jews marveled, saying, how does this man know letters, having never studied? Ha? Kani mga Hudiyo, grabe ni sila og literacy. Grabe ni sila pagkatpon. Pero, namangha sila kang Yeshua. Tingnan mo man yung tawhanan nga, kabalo sila sa history ani nga, wala na yung eskwela si Yeshua. Ha? Oh, silent ang tulong ana, pero sa ako lang kabahin, kung sa teacher ani ni Yeshua, ang iyahang kapagmama. Muuni nagtudlo sa scripture. Notice lang ninyo, si Jose Rizal, kinsa iyahang first hand nga teacher. Ha? Nganong inana ka genius si Jose Rizal? Kaya ang iyang una nga matutudlo ang iyahang mama. Kamong mga anak, wagi pagtudlo sa mama, mo na mga bugo mo. Gidirect man mo eskwelahan. Ha?
Ako ito una, during sa akong pagka-grade 1, maghilak niyo ko, dili ko tudluan sa akong mama. Ha? Oh, hilak niyo ko na iba, tuloy ko sa akong pagbasa sa libro. Ha, bisan sa katapos sa akong mama. No? Amo bakit kita siya, isa anak, ugma ka lang, tudluan ka na ko. Eh, gusto gid, hindi ka grade 1. Kung ganaw, dito mo basa o ganang mga bagong things na inyong nakaplagan. Adi, dito mo ako sa akong mama. Salamat karon kay bright dito dry. Ha? Dito mo yung bugo. Kaya naman, dako kayo kahimuan ang pagtudlo sa mama. Muna kamo mga mama o papa, haguin niyo tudlo ninyo ang mga bugong anak. Ha? Pero bright. Oh, mo lang si Yeshua na marveled ang mga Hudyo. Kay grabe siya. He is wise and knowledgeable. Okay, next. John 9:17 to 33. Pasok tayo niyo. So ato na lang ni Shirley, pakibasa lang pila ka verse anak. Sila nagingon ngadto sa taong buta pag-usap. Unsa ang ikasulti nimo may tungod kaniya na siya ang kapagbukaman sa imong mga mata. Siya mingon, siya usa ka propeta. Apan ang mga Hudyo wala mito may tungod kaniya na siya kaniadto buta o nakadawat sa iyang pananaw hangtod sila may patawag sa mga ginikanan niya na nakadawat sa iyang pananaw. O diyan na lang, no? So, gipangutana ko ni kining di ayo ni Ramon Yeshua, unbeliever ni. So gipangutanan siya sa mga tawo nga, uy, nganong naayo man ka? Tulingan nito nga, ang katong linggo sa tuwa propeta ko siya. Ha? O di ayo niya akong mata. O pasabot, unbeliever to siya. Kasi yung kasulti kang Yeshua, Yeshua is the prophet and healer. Propeta to, huwag mo ito nag-ayo sa akong pagkabuta. Okay, number 3, John 2 verse 4. Si Yeshua nagaingon ngadto sa ngadto kaniya, babae, unsa akong labot kanimo, ang akong takna wala pa moabot. Ryan. Ang iyang inahan nagaingon ngadto sa mga sulubon, bisan unsa nga siya nagasulti anak ninyo himuha kini. Okay, ipakalimutan nito nga unong katadyaw ang kato. Subay sa batasan sa pagputli sa mga Hudyo, nga kasudlan og duha o tulo ka Perkins ang matagusa. Si Yeshua nagaingon ngadto kanila, kung ang matadyaw og tubig, ug sila mipuno kanila hangtod sa baba. Ug siya nagaingon ngadto kanila, pagkabo na karon og data ngadto sa gobernador sa kumpira ug sila midala niini. Okay. So, makita nato nga he is a miracle worker diri kay ang tubig himo man yang wine. So, balik na ta sa John 12:42. So, nevertheless, even among the rulers, many believe in him. Sato pa, anong nakatuon ning mga rulers ani kay sa chapter 12, before sa chapter 12, na inahitabo na sa chapter 11. Mao ang pagkabanhaw ni Lazaro, di ba? Si Lazaro, banhaw niya gikan sa mga minatay. Dali magag 3 days na sa lubnganan. Then ingan niya nga Lazaro come out. So nigawa si Lazaro, nabuhi si Lazaro. So daghan ang ituo sa iya. Tungod kay nakita sa mga Hudyo unsay gihimo ni Rabbi Yeshua mahitungod sa patay nga iyahang gibanhaw. So in other words is ilang ikasulti kang Yeshua, he is the miracle worker. Tungod din ipasabot ani. Kung mo nang basahon dili kayo nimo mapod nga miracle worker. Prior di ana sa chapter 11 na ay hitabo din ha. Mo ang pagkabanhaw ni Yeshua kang Lazaro. So mo nang daghang rulers mga unbeliever ni nga hituo ngadto niya. Okay. Sa Luke 23:47. Karon sa diha nga ang sektoryo nga kita unsa nga itabo. Siya mihimaya sa Elohim. Nga nagaingon, sa walay duwa-duwa, kini usa ka matarong nga tawo. Oh. So kinsa dai si siya? Unsa man ning centurion? Roman official ni siya. No? Nga nagtindog dito sa tungod sa cross ni Yeshua. Dayon, unsa yang gikasulti? 47 ingon siya, now when the centurion saw what had happened, he glorified Elohim, saying, certainly, this was a righteous man. Ano makaingon man siya righteous man? Kay before, namatay si Rabbi ni Yeshua, naabay na hitabo during sa pagkamatay ni Rabbi ni Yeshua. Kung sino hitabo? Ningit-ngit, nag-solar eclipse. Ngit-ngit kaya tanan. Dahil paghuman, nag-earthquake pa yun. Grabe nga earthquake. Nga, katong bato man katong gikuan ni Rabbi Yeshua kanang ihangi kanang magong Calvary kung inyo nang tan-awon karon Golgotha, no? Kuan na siya kanang mountain nga puro na siya murag bato gyud na siya. So diri, no? Pagkamatay gyud ni Rabbi Yeshua or before siya namatay, nag-solar eclipse to. From 3 o'clock, ngit-ngit gyud kay tanan. Di syempre natingala ang mga tawo ngano nga kanin tawhana nga namatay nganong niduyog ang nature. Kaya ordinary ka nga tao ngano pa mang magngit-ngit ang kalangitan, dayon sa to pa
Kung kita'y pasultihon, murag simple ra kayo nga mahitabo, no? Pero kung naata sa panahon ni Yeshua, during at that time, so magkurog ka, magkadlok ka. Eh, grabe gid ang inog nga nahitabo nga gani. Kaning iyang gilansangan diri, no? Diri sa tungod niya, puro ba na siya bato. Pero ang nakalindot lang kay bisag bato to siya during sa time ni Jeremiah, naato siya cave, no? Naay kani nga Golgotha gikan sa wala din mo rin ang Jerusalem. Oh, muni ang Jerusalem man natin ang temple. So, naging ni sila cave pa dumang dito sa Golgotha. Oh, Calvary. Oh, dito nila gibutang tong Ark of Covenant. So sa diha nga nabugtuan na sa ginhawa si Rabo ni Yeshua, nag-earthquake. So pag-earthquake diri nag-crack ni siya. No? Nag-crack ning tungod sa ark. Pag duslak kang Rabo ni Yeshua, duslak yung dughan, niagas ang dugo. So ang dugo nahagong dito sa crack sa bato o nahagong dito sa Ark of the Covenant. Dito sa west side, pasabot humana ang sacrifice. So dili gid basta-basta ang panghitabo. So muna kay nga centurion nga grabe events no nga kaning tuhana. Ni uyon gid ang nature, ningit-ngit gid para nalinog pag yun. Di basta-basta nga kalinog ang lang nga sinati siguro at time. So muna na kaingon ang centurion nga truly this was a righteous man. Ngayon naman, niduyog ang nature. Okay. So, di na lang sa last, Matthew 27 verse 19. Sa diha nga siya nakalingkod sa lingkuranan sa hukmanan, ang iyang asawa nagpasugo ngadto kaniya nga nagaingon, dili ka manghilabot bahin niya ng matarong nga tao. Kaya ako nag-antos sa daghang mga butang nining adlaw diha sa usa ka damgo tungod kaniya. Okay, kinsa may nagsulti ani? Ha? Asawa ni mura ni si Pilata. Asawa ni Pontius Pilate. Hindi ni si Pilata halin niya asawa ni Pilata. Asawa ni Pontius Pilate. Oh, di pahimang no anadaan. Oh, mo ito ni sa verse 19 nagingon diri ang iyang asawa oh. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him saying, "Have nothing to do with that just man. For I have suffered many things today in a dream because of him." Oh, sa to pa, nakuyawan ni si Poncio Pilato. Poncio Pilato ba ni? Oh, Pontius Pilate. Nakuyawan ni siya sa giwarning sing asawa nga, ayaw gid, ha? Ayaw gid pagpatagat sulti kanang kining tawhana kay di pa damgo ko anang tawhana. Ay nga diri, I suffer many things. Kuyawan no? Nasa iyang damgo. Di ba naaman tay mga damgo nga murag nag-antos ta? Diba, nakasulat na ba mo damgo nga gigukon mo gliyon? Or gigukon mo balbal? Yang pag-uman, dili ka ginawa. Di mo. Zay uban magtangsil lang nga. Oh. May kaming misi sige ni ani. Turong ako. O iya po kung uhiton. So, o mo ni ingon diri sa babae. Actually kini asawa ni Pontius Pilata, Pontius Pilate. Kuan ni siya, unbeliever ni siya. Pero nakaila. Nahadlok ni iyang asawa tungod sa iyang damgo, may tungod na tong tawhana. So mo nang si Pontius Pilate, yung tao nag-careful gyud siya nga dili gyud masayop ang iyang judgment. So sa iyang gihimo, ningon siya nga wala gyud ko'y nakita nga sipyat nining tawhana. Innocent ning tawhana mo tong nanghugas siya. Oh, dili ko accountable sa iyang dugo. Nahadlok ko si Pontius Pilate eh. Ba't man paningnan siya sa dugo ni Yeshua? Oh. Kung tong nanghugas siya, nag-clear siya nga ug mamatay ning tawhana, libre ko ha. Oh, kita niya mga Hudiyo. Pero kasi ingon sa mga Parisiyo, sa mga high priest, kami manubag sa iyang dugo. Tanawa sa judgment nila. Gani, wala naman na isulat diri sa scripture pero naamay wala na video sa YouTube nga unsay nahitabo sa mga high priest during sa time ni Rabbi Yeshua nga dadang namatay si Rabbi Yeshua unsay lang judgment. So pait pud kayo ang gisinati nga mga judgment sa mga nanaghukom kang Yeshua. So inay mo na no? So what? The unbeliever said about Yeshua, his wise and knowledgeable, prophet, healer, miracle worker, righteous man, innocent man. O karon, ang question karon. Pangutanon mo, unsa yung ikasulti kang Yeshua? Ha? Unsa yung ikasulti kang Yeshua? Tinuod ba gid provider ninyo? Basi may nga abay lim, di ka provider kay hangtod karon abay ko him. Nangalagid ko pag karon ta kay kasama. No. Abay lim, hangtod karon abay lim mag-antos pag intang ko. Sige lang taon ikaw nagbulad. Oh, kita na ko'y pangutanon. What can you say about Yeshua? Ako pasulti niyo. Ay, tinuod yung teacher kaya si Rabbi Yeshua. Holy Ghost baptizer. Baptizer kaya kalayo o walang spirito. Gift giver kaya. Prove na sa kong kinabuhi. Provider kaya. So, wala nga ko inain ipaabot. Mga nga ni Pong Pablo nga the righteous judge. Nagano ko niya o kanang crown of righteousness. Ako matarong magpupre.
So, any question? Wala na? So, next atong topic is history of the Bible. So, atong tunan ang history. Pero nga, makatuog yun ka nga, original yun yan atong natunan na scripture. No? So, any question? Wala na?